Alam po ninyo, ang pagrespeto sa batas, pagrespeto sa gobyerno, pagrespeto sa mga law enforcement agency ay isa hong magandang halimbawa na ikaw, kayo o anumang grupo ay professional, makatao, makadiyos at makakapwa. Okay? Kaya ako sinasabi yan kasi dito po sa nangyari at nangyayari between Philippine Government, Philippine National Police, Philippine Law at yung Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy ay hindi natin nakikita yun. Para sabihin natin yung pagiging makatao, makadiyos, respeto sa law enforcement at sa pamahalaan at sa ating batas. Kasi mahalaga yun eh. Ano man pong organization, religious man, business, o anumang non-government organization, o maging sa politika or sa gobyerno, may batas po kasi na dapat ay pinapairal, dapat may respeto, dapat sinusunod. Kasi ang batas ang magiging daan at gabay para sa pantay-pantay na pamumuhay, pantay-pantay na malayang mamamayan, pantay-pantay na may proteksyon ang mamamayan. Ngayon, kung hindi mo re-respeto ang batas at ang inyong paniniwala, ang inyong susundin, ang inyong paniniwalang kayo ay tama, abay, mahirap yan. Paano nyo makukumbinsi ang tao na kayo ay tama kung hindi kayo sumusunod sa batas? Paano kayo irerespeto kung hindi kayo sumusunod sa batas? Paano kayo sasamahan at kakampihan kung ibang inyong paniniwala sa gobyerno at sa mga batas na pinairal? Mahalaga po kasi yun eh. Hindi man tayo nagmamagaling, pero siyempre ang akin pong sinasabing ito ay dapat ay maging aral, maging paalaala sa lahat ng tao, sa lahat ng Pilipino, lalo tigit, nandito kayo sa Pilipinas o nasa abroad. O kahit saan pa kayong lugar nandoon, may batas. Mga Pilipino, pag nagpunta ng ibang bansa, sumusunod sa mga batas at regulasyon kung saan sila nandoon. Hindi nila kinukontra, hindi nila pinoprotesta, at hindi sila lumalabag sa mga batas kung saang bansa nandun ang Pilipino. OFW, turista, or nagkaroon na ng pamilya. Bakit pag nandito sa Pilipinas, hindi ko po nilalahat? Inuulit ko, hindi ko nilalahat. Bakit may mga sektor na ang piling nila above the law? Na ang piling nila sila ang dapat masunod? Bakit ang piling nila sila lagi ang tama? At gumagamit at may nagpapagamit na mga vlogger pa at mga taga-suporta para linlangin ang taong bayan sa kanilang paniniwalang mali. Ito po kasing nangyari sa kampo ni Kibuloy, PNP, under General Nicolas Torre III, dan sa Provincial Regional Director ng Davao Region, at siya yung head, pinakamataas na pulis. Sila po ay nandyan hindi para manggulo. Sila ay nandyan para ipatupad ang court order under the law. Kasi si Kibuloy may kasong sexual harassment, qualified human trafficking. So may pananagutan siya sa batas. Hindi ko sinabing guilty. May pananagutan siya at obligasyong sumunod sa batas kasi may kaso at mayroong court order. Pero bakit minamali nila ang pulis? Bakit minamasama nila ang gobyerno na nagpapatupad ng batas? Anong gusto nyo? Pagka kayong may kasalanan o kayo yung may kaso, ang batas hindi papairalin? Sino kayo? No one is above the law. Hindi po ba? Napakasamang procedure, napakasamang pangitain na kayo hindi susunod sa batas, tapos ang gobyerno susunod sa inyo? Paano kung lahat na lang sektor, huwag naman sana, o lahat na lang ng mga Pilipino, gano'n na magiging attitude, gano'n na magiging prinsipyo, na ang tingin nila above the law, na ang tingin nila sila ang tama, hindi sila susunod sa Philippine law at Philippine authorities? Abay, anong mangyayari? Tayo po ay demokrasyang bansa. Under 1987, merong tayong karapatan.
Kung sa tingin ninyo mali ang ginagawa ng pulis, dalhin nyo sa korte ang usapin. Kung sa tingin nyo mali ang ginagawa ng gobyerno, nandyan ang mga korte tulad ng Supreme Court, nandyan ang Court of Appeals, nandyan ang korteng nag-issue ng warrant of arrest. Bakit dadaanin nyo sa fake information na paggamit ng mga vlogger para sirain, linlangin ang mamamayang kayo ang tama at hindi ang Estado, hindi ang batas? Abay, kalokohan nyo. Sinasabi ko po at paninindigan ko, kahit sino man kayo, sino man tayo, may batas na dapat sundin. Kasi pag hindi natin sinunod ang mga batas, hindi yan magandang halimbawa o hindi magandang ipamana sa inyong pamilya, sa inyong organization o sa inyong mga relihiyon. Sino man, basta Pilipino, under the law kayo. Under the law tayo. Ganun po yun. Kasi, kaya ko ito sinasabi, ibang-iba na po ang pananaw at sinasabi in public ng mga vloggers na kanilang kakampi, ng kanilang mga membro, ng kanilang mga taga-suporta. Galit na galit sila sa hindi nila alam ang kailang ginagawa. Galit na galit sila sa mga otoridad. Galit na galit sila sa pulis at sa gobyerno, lalo na kay Pangulong Marcos. Anong kasalanan ni Pangulong Marcos at ng gobyernong ito? Walang kinalaman ng gobyerno sa complainant na di umano'y biktima ni Kibuloy. Walang kinalaman ng Executive Department sa court order, warrant of arrest na ini-issue ng korte. Kasi merong 3 branches of government. Executive, legislator, at saka judicial body. Dapat alam nyo yun. Ngayon, kung kayo'y magpapalinlang, magpapagamit sa mga mapalinlang na grupo, abay magagalit kayo sa gobyerno na hindi nyo alam yung ikinagagalit. Di ba? Magagalit kayo sa gobyerno, kasama kayo sa hindi sumusunod. Pero kung naintindihan ninyo na walang politika ito, walang political harassment, merong court order na dapat ipatupad, abay, dapat alamin nyo yun. Kasi mas delikado at mas hindi tama na ang gobyerno o ang pulis ay hindi gagalaw para magbigay ng hustisya sa di o mano ay biktima. Hindi magandang hindi gagalaw ang gobyerno sa mga court order. Mas masama yun. Anong klaseng gobyerno tayo? Paano tayo irerespeto ng international community kung yung batas hindi natin pinapairal? Kaya ang lahat, kahit sino, hindi lang si Kibuloy at ang kanyang mga followers, pag hindi kayo sumunod sa batas, kayo ang may problema. Kailanman uulitin ko, mga kaibigan, hindi susuko ang gobyerno sa inyo. Hindi ibibigay ng Estado ang prinsipyo ng Philippine law. Mananaig at ipagpapatuloy ang pagpapatupad ng batas. Salamat po doon sa mga nakakaintindi. Salamat po sa mga nakakaunawa. Please like ng mga video ito para malaman ng nakakarami kung anong tama at mali. Hindi po ako nagmamagaling. Paalaala lang ito. Pakinggang mabuti. Huwag sarado ang pag-iisip. Huwag sarado ang paniniwala. Kasi pag sinara nyo yan, hindi nyo malalaman ang katotohanan. Hindi ba? Manatili po kayo, mag-subscribe dun sa hindi pa, mag-follow sa channel ko dito sa Mike Abe Opinions at dito pa sa isang channel na ito, MA Pinoy TV. Like lang. Okay na.